Naalala niyo pa ba ang mga PCOS machine na mukhang basurahan? Yung binili natin ng 10 bilyong piso at ginamit sa nakaraang 2 halalan? Turns out, kinda basura na ito. Nagdesisyon kasi ang COMELEC na mag-arkila ng mahigit 90,000 na mga optical mark reader para sa 2016. Gagastos tayo ng 9.6 billion para sa mga bagong makinang ito. Pero actually, walang bago sa teknolohiyang ito. Nakaparehas lang ng PCOS. Itsura pa lang, di ba? Pareho din ang kumpanyang nakakuha ng kontrata, ang Smartmatic. Paanong Smartmatic ulit? Sa dinami-dami ng problema sa defective PCOS machines at alegasyon ng electronic cheating, marami nga ang nagsasabi na dapat na silang iban. Pero tila paborito sila ng COMELEC. Sa isang midnight deal noong Enero, inaward ng COMELEC sa Smartmatic ang pag-aayos ng mga sirang PCOS machine. Very risky kung bibigay namin sa iba. Kasi ang manufacture nitong makinang ito, Smartmatic. So sila makakakita kung ano makikita nila mga defective tsaka anong dapat i-repair. Ibinasura ng Korte Suprema ang kontrata dahil hindi ito dumaan sa public bidding dahil na rin sa questionableng mga hakbang ng COMELEC. Nag-fail ang sumunod na mga public bidding para sa pag-aayos ng mga PCOS. At kapag nag-fail ang dalawang public bidding, pwede na ang negotiated contract na pinasok ngayon ng COMELEC at Smartmatic. How convenient, di ba? So matapos tayong bumili ng makinang pumapalya, gagastos tayo ulit ng bilyong-bilyong piso para umarkila ng kaparehong makina sa parehong kumpanya? Does that make sense? Kung tutuusin, may ibang options na mas mura, transparent at hindi hawak ng dayuhan. Nakapag-develop na ang mga Pilipinong siyentista ng isang fully automated election system na inendorso ng IT experts, dating COMELEC Commissioner at maging ni Ate Guy. Kung kinonsider man lang ito ng COMELEC, edi sana mas may kumpiyansa tayo na ang 2016 elections ay walang himala.